Hello po mga Choy, magandang araw po sa lahat at welcome back po muli sa ating YouTube channel. For today's videos po, meron po kaming nagawang isang video na isang customer po natin na satisfy ang nag-order pong muli sa ating fried chicken Yan po, kung makikita nyo po, napaka-plucky po ng ating nagawang fried chicken at panoorin nyo po kung anong ginawa nating paraan sa paghahanda nito mga Choy. At ayan po, naghanda po tayo ng 60 pieces na fried chicken. Yan, hindi po natin sinama yung sa puwet banda kasi ayaw niya ng puwet. Yan po, sa mga natatanong po kung ano po yung recipe po natin na inilagay dyan, makikita nyo po dun sa mga na-upload natin ng mga video, mga Choy, makikita nyo po dun, search nyo lang po kung ano po yung recipe, yung recipe na chicken choy. Makikita nyo po kung ano po yung mga pinaglalagay natin, mga nahalo po natin doon mga Choy. Panoorin nyo lang po sa ating YouTube channel mga Choy. Kasi meron po mga nagtatanong po yung mga bagong mga subscribers po natin kung ano po daw yung recipe na nilagay natin. Meron po kami nagawang video niyan mga Choy at hanapin nyo lang po at makikita nyo po dyan sa ating mga na-upload na po. Yun po ang aking kasagutan sa mga nagtatanong sa timplada po natin mga Choy. Ayan. Hindi ko na po siya diniretso ng lagay para kumalat agad yung recipe natin para hindi tayo mahirapan maghalo kasi stainless po yung gamit natin na maliit lang po Ayan, para kinalat-kalat ko na po mga Choy para madali po siyang mas spread yung natin yung recipe natin. Kasi yung the spot po kasi ito kaya hindi po natin na-marinate ng matagal mga Choy. Pero mas masarap po, ang suggest ko po sa inyo, kung magluluto po tayo, may mga order po, dapat po i-marinate po natin ng mga kahit isang gabi, okay na po yun mga Choy, para lalong lumuot ang lasa at abot hanggang laman po yung natin, yung timplada po natin para masarap po, mas lalo po siyang sasarap mga Choy. Yan po yung may papayo ko sa inyo mga Choy. At ito po, panoorin nyo po yung ginawa nating video mga Choy Yan. Make sure nyo lang po na mahalo nyo po ng maigi yung natin, yung premix natin nilagay natin mga timplada po Ayan yun po yung gawin ninyo mga Choy. Yan. Shout out po sa mga ka-chicken Choy natin na walang sawa pong sumusuporta po sa ating YouTube channel at nanonood po mga Choy Shout out po sa inyo lahat at hindi po natin maisa-isa meron po tayong susunod na video at makikita po natin doon yung mga nagpapa-shoutout po. Isa-shoutout po namin kayo mga Choy sa ngayon po ay antabay lang muna kayo mga Choy At salamat po sa mga bagong subscribers natin at patuloy po na umaakyat ang ating mga subscribers mga Choy. Ayan po. At sa puntong ito mga Choy, gagawa tayo ng ating breeding mix. Siyempre special yung nag-order ay dapat special din yung ating gagawing breeding mix. Ayan po, naganda po tayong 3 kilong harina ng mga Choy. At susubukan nating lalagyan siya ng yung cornstarch. Medyo mahal lang yung cornstarch. Pero dati gumagamit kami nito, pero yung mga nakaraang yung maramihan na yung luto namin, hindi na po kami gumagamit ng cornstarch. Pero yung mga ganito order lang, ginagamitan namin ng cornstarch mga Choy para mas gumanda lalo yung texture niya Pero para sa akin, mas the best yung yung walang cornstarch din Pero sige na lang. Yan po mga Choy naglagay po tayo ng isang crispy fry para magkaroon po siya ng alimuyak yung bango niya po. Yun po yung yung sa labas ng fried chicken para sumarap din po siya yung mga balat. Ayan. Kung mapapansin yung mga Choy, ayan, nilagay natin yung black pepper. Naglagay din tayo ng black pepper para medyo bumango rin yung ating FC mga Choy. Ayan, kung mga tatlo yan, dalawang pirasong yung stick na black pepper, yung McCormick, yan yung ginagamit natin para mas maganda ka siyang gamitin kasi mas mabango siya mga Choy. Kung kukumpara natin sa mga ordinaryong black pepper yung McCormick, mabango po siya. Yan. At kung meron po sa inyong ganito mga Choy yung chicken powder pwede din po kayo maglagay niyan sa breading mix niyo para dagdag din po siya ng aroma sa chicken natin mga Choy Ayan. Sa mga nakasubok na nito ano po yung masasabi nyo? Comment lang po kayo mga Choy.
magkaroon din po tayo ng ng panahon sa pagbasa sa inyong mga comment mga choy. Yan. Pagkatapos po niyan mga choy, no, halo-haloin natin, no, yung breading mix natin. Yan. Diyan na rin po kayo pwedeng kumuha ng pang butter ninyo para hindi na po kayo mahirapang gumawa ng butter. Kuha na rin po kayo din sa inalo ninyo na breading mix ng butter para magkaroon din po ng kaunting lasa yung breading mix po ninyo mga choy. Yan lang po yung mga paraan na ginagawa natin para simplihan yung paggawa natin ng FC. Yan po yung concert, nalagay tayo. Ang iba kasing ginagawa nila is 2:1, 2 kilong harina, 1 kilong concert. Sa atin po sa 3 kilo pong harina, kalating kilong concert lang, wag masyadong marami kasi masyado namang kasi mababago talaga yung texture niya. Magiging siya, yung maputi masyado, parang testingan na namin yan dapat konti lang. Sa 1 kilo pwede ka maglagay ng 1/4, yun po yung ginagawa namin. Pero ito 3:1/2 lang. Ayan na po, 3 kilong harina, 1/2 na cornstarch po para magkaroon lang ng lightening lang sa FC natin mga choy. Makikita nyo po mamaya kung ano po yung resulta ng FC natin pag maluto na mga choy. Yan po, alo-aloin nyo lang po maigi mga choy, para maghalo po yung natin, yung breading mix natin. Ayan, gagawa na rin po tayo ng ating butter at kumuha na rin tayo ng breading mix. Naglagay tayo ng tubig, kaunting tubig, at saka ayan, sa mga sa mga nagtatanong kung bakit hindi na tayo gumagamit ng itlog, gumagamit din po tayo pero pwede naman pong walang itlog din kasi yung itlog po kasi ngayon napakamahal na po, kaya sa mga nagtitipid ng mga pero breading mix o butter natin, pwede rin po kayo hindi gumamit kung saan po kayo prepare, at makikita nyo rin naman po yung resulta. Mas maganda rin naman po yung yung may itlog, pero okay naman din po yung yung walang itlog, yung pambenta-benta lang po mga choy. Ayan, para makasave-save po tayo ng konti sobrang mahal na ng itlog ngayon mga choy, lalo na sa amin 4 yung tindahan natin, mag-4 na. Marami po tayo nagagamit na itlog, lalo na kapag siyempre naubos yung butter natin, timpla ulit tayo. Kaya malakas po sa itlog. Kaya yan, din po kami gumagamit ng itlog na sa ngayon kasi mahal po yung itlog yan. Pero pwede naman, mas maganda rin po yung resulta mga choy. Nakikita nyo po mamaya yan. At pagkatapos yung magawa yung butter, yung mga ganyan lang na sticky, okay na yung mga choy. Lagay natin yung manok na marinate natin na mga ilang oras lang kasi mabilisan po yung order, kaya may dali na lang po namin mga choy. Pero mas maganda po talaga, dapat overnight po yung natin, yung pagmamarinate natin ng FC, lalo na yung may mga order so far. At nagustuhan din po ng may-ari yung natin, yung templado natin mga choy, kaya lagi po siya nag-order sa atin ayan. At pagkatapos natin malunod sa butter, yan po, lagay po natin sa harina. Pwede natin isa-isahin, yan, pwede yan po mga choy, para ma-coating siya. Mag-coating lang tayo ng ilulunod natin. Wag nating ilalagay lahat-lahat ng manok para hindi po siya magbago yung texture kapag niluto natin mga choy. Dapat po yung ilulunod lang natin, yung kung ilang piraso yung ilulunod natin, yun po yung lalagay natin ng breading mix mga choy. Yan. At sana magkaroon kayo ng kaunting idea mga choy sa ginagawa po namin para makatulong po sa ating mga pagninegosyo ng FC. At shout out po sa mga walang sawa pong lumalaban sa buhay, nagpapatuloy at gumagawa ng paraan para makapagnegosyo. Yan po ang masabi ko lang sa inyo mga choy, laban lang mga choy at patuloy tayong magsipag para makamit din natin yung inaasam natin na alawan ng buhay mga choy. Ayan. Sa mga baguhan po mga choy, yan po yung yung gawin po natin Sundin na natin yung paraan na ginagawa ko po mga choy, para hindi po tayo
mga paano, kasi sa mga bago po ay panoorin nyo lang po yan mga choy, para magkaroon po kayo ng idea po. Yan po yung apoy natin nagpainit tayo mga choy. Yan, tama-tama lang po yung init ng mantika natin, hindi po siya ganong mainit na mainit. At maganda po yung resulta kapag yung init ng mantika natin is hindi ganong malakas mga choy, para hindi po siya masunog Yan po yung yung isa sa mga tips natin mga choy, para hindi po tayo mahirapan na mag kapa mga choy sa ating mga ginagawa. At wag din po nating lulunuran ng maraming manok mga choy, para gumanda po yung texture natin mga choy. Yung mga nag-uumpisa pa lang po mga choy keep watching lang po kayo sa aming mga videos para magkaroon po kayo ng idea po sa ating mga ginagawang pag-EFC mga choy. Yan po, maluluto po ito yung mga 8 to 9 minutes. Yan po, extended na po kung medyo mahina po yung apoy ninyo, mga 10 minutes, ganun po yan mga choy. Yan po, ang ganda po ng resulta natin mga choy Yan, kung napapansin nyo po, kahit walang itlog, flaky pa rin po sa mga choy. At medyo light siya kasi dahil sa concert na ginawa natin, na hinalo po natin mga choy. At ito na po yung yung finished product natin mga choy. Mapapansin niyo na napaka ganda po ng kulay at nakakatakam po siyang tingnan mga choy. At ang masasabi ko lang sa inyo, flaky po siya mga choy Patok na patok sa pangnegosyo at pangkanto fried chicken. Meron po kayong ipanlalaban sa mga kakompetensya po natin ang texture ng ating manok. Yun po yung maganda doon na pag-aralan natin mga choy. Yan, texture at saka pangalawa yung lasa niya po mga choy Yun po yung pinaka the best na last part po. At marami pong salamat mga choy.